Pilipinas. Sa kasalukuyan ay mayroong humigit kumulang na 14,600 mamamayang apektado ng COVID-19. Ayon sa huling talaan, may 886 ang namatay at mga 3,412 ang buhay na nailigtas, habang meron pa ring ibang namamalaging nasa kritikal na kondisyon sa mga ospital. Ang pandemic na ito ay siyang nagpapahirap hindi lamang sa ating mga Pilipino, kundi sa sangkatauhan saan mang bahagi ng mundo. Hanggang kailan natin mararanasan ang paghihirap na idinudulot ng pandemic na ito? Hanggang walang kaukulang lunas, gamot o vaccine na magagamit. Wala ring kasiguruhan ang mga mamamayan na magiging ligtas na magkasakit dulot ng COVID-19 virus. At bukod sa mga suhestyon ng ating pamahalaan kung papaano makaiiwas sa sakit na ito, kailangan din natin ng tamang lunas o gamot para sa ating kaligtasan. Alam natin na ang pamahalaan, 10 ng kanyang liderato at mga sangay ng gobyerno hinggil sa kalusugan ay masusing pinag-aaralan ang lunas sa COVID-19. Bukod sa pagtutulong-tulong ng mga LGUs para manatiling ligtas at maayos ang mga mamamayan. Makipanayam tayo sa ilang tao ukol sa kanilang pananaw at sitwasyon sa napapanahong pandemic at kung ano ang kanilang saloobin. Alam nating lahat na honestly medyo hirap talaga dahil sa ngayon wala taglalaging trabaho. Lahat naman. Pero I still hope for the best na ito na nga, gawan po sana ng gobyerno na mabilisan na magawa ng solusyon itong COVID-19. Lahat tayo ngayon naka-lockdown kahit saan at sana naman po ay magkaroon na ng solusyon itong ating sitwasyon na ang Department of Health, lalo ng ating pamalaan, ay maging sensitibo na sa mga rekomendasyon tungkol sa solusyon ng gamot ng COVID-19. Grabe po apekto nito, not necessarily sa akin pero sa buong mundo and particularly lalo na po dito sa atin sa Pilipinas. Meron ho ako mga nabalitaan ng mga gamot dito supposedly na nandito sa Pilipinas, except that this is still ongoing, no? But I think we should give priority to that. Kung sakali naman pong meron talaga dito na mga nag-ano na ng gamot, supposedly existing na to, I think the government has to look into this matter and really focus on this, so that because this is a must, kailangan po natin ito. We follow strictly the protocols of the government, like for example social distancing, sanitation for the feet, and we have the thermal scanning for people who comes in the building. These are the things that we follow. We're only waiting for the government to come up with a vaccine so that we could help the people and allow them to go home already to their families. Sobrang laki nung effect nung naging COVID crisis sa atin kasi all of us is nag-stay sa bahay and nawalan kami ng income. Maraming mga inabot dito ng mga staff namin na naiwan dito. Kailangan namin na mag-provide din ng mga needs nila habang nandito sila. I hope na sana matapos na yung pandemic and I hope the government will see the main reason kung bakit yung mga Filipinos is willing na maghanap ng, alam mo yun, sagot kung magkakaroon ba tayo ng mga vaccine or solution dito sa nangyayari. Affected kami talaga as office worker, the same time as stock brokerage. Kailangan na pa rin namin pumasok despite ng crisis kasi under ng stock market, we required na i-push through namin ng pagpasok. So araw-araw kailangan namin maglakad. The same time, kailangan namin ng extra precautionary measures na disinfect every now and then yung aming sarili pag pumasok sa building. Every time na pumunta sa work at umuwi ng bahay, kailangan namin mag-disinfect. So, yun yung mga activities na routine na medyo kailangan mo ng oras. Inabutan ho kami ng lockdown dito nahinto yung sahod namin. Dito lang kami nakapagpadala sa pamilya namin. Kaya minsan natatakot din ho kami. Isa sa amin magkaroon.
Wamaan man kami. Sana ho, pagkaroon na ho ng gamot sa COVID-19. Nang makasama na rin mo namin pamilya namin. Ayon sa ilan nating narinig sa ating mga kababayan, tinatawagan ng pansin ang mga kinauukulang sangay ng pamahalaan na pakinggan ang kahilingan ng mga tao na subukan muli ang isang gamot na kontra sa mga virus at katulad ng impeksyon na nakapagdudulot ng sakit. Hinihiling natin na maging bukas ang isipan ng pamahalaan ukol sa Fabunan Antiviral Injection. Kung anuman ang maging resulta ng muling pagsubok ay siyang malugod na igagalang. Ang mas mahalaga ay mabigyan ng kaukulang tsansa upang makahanap ng lunas sa kasalukuyang pandemic. At sa muli ay pasasalamat sa mga nagbigay ng saloobin sa aktwal na interview. Naway bigyan ng pansin ang ating kahilingan hinggil sa krisis na hinaharap natin. Maraming salamat po. Gising Pilipinas. To God be the glory.